For today's episode, tuloy ang gala kasama ang ating V-Strom. Off-roading, Ichi balls, let's go! Nagpa-upgrade ng tambucho ng motor. Yung dahilan kaya tayo nagpapalit ng tambucho is para matulungan yung performance na mas lumabas yung potensyal ng lakas ng motor. Napunta sa bahay ng Norsagaray, nasarapan sa lutong sisig ng Kapampangan. Nag-relax sa napakagandang kailugan ng Bacas River. Nakarinig din ng pagaspas ng tubig. At ang kape sa isang coffee shop na hindi tayo masyadong bilong. Hindi ako nababagay dito kapag marami. Yan ang mga nilalaman ng kwento ng episode natin ngayon. Welcome back to another episode. Bakit hindi natin simulan ang ating vlog sa isang restaurant na tila nag-aantay ng customer? Isang sisigan na pagmamay-ari ng isang Kapampangan. Pangumba. Okay, welcome dito sa Norsagaray, mga first timers. Panibagong vlog, panibagong gala. At ako'y gumala muna kasi hindi na naman natuloy ang aking pagka-camping. Kasi nga lahat ng mga in-orders ko sa online na mga kakailangan natin sa motocamping ay hindi pa dumadating lahat. So mahirap mag-camping na kulang-kulang tayo. Kaya hindi ako makapag-push na mag-camping na kulang ang aking mga gamit. So baka mamaya or bukas dadating na yon. Lahat po ito ay available po. Ito ang mga pagkain na to. Kanyaman Sisig ang pangalan nitong kainan dito na bigla ko lang din na nasapatan at saktong tanghaling tapat nakaramdam na ako ng gutom at kailangan ko na kumain. Masyadong inviting kapag nakakita ako ng sisig at matagal na rin akong hindi nakakatikim ng sisig. So, sisig tayo ngayong araw na to. Ano nga ba ang ibig sabihin ng manyaman sa Kapampangan? Okay, manyaman is masarap ang ibig sabihin Kapampangan and Kanyaman is mas pinasarap. Masarap. Maraming salamat po ate. Nahihiya lang si ate mapakita sa atin. Pero maraming salamat sa pag-translate nitong Kapampangan words ba. Kakain na muna ako at sakto na nandito na tayo sa Norsagaray. Dito sa Norsagaray, maraming pwedeng pagpuntahan ng mga ilog-ilog dito na magaganda. So, sa spot lang ako mamaya sa mapa. Si sir po ay Kapampangan. Kapampangan ang may-ari nito. So, alam nyo na yan, kapag Kapampangan, pagdating sa mga cuisine, pagdating sa mga pagluto-luto, mga menu-menu, magagaling sila magsiluto. Titignan ko kung saan ako makakalap ng ilog na pwede nating puntahan at baka sakaling pwede nating liguan dahil namimiss ko na rin ang maligo sa kailogan. Masarap dahil Kapampangan ang may-ari. So yung timpla is Kapampangan. Pero kung gusto niyo talaga makatikim ng legit na sisig, pumunta kayo ng Pampanga. Sino ba naman ang ayaw ng sisig, 'di ba? Sa dami ng sisig na natikman ko sa buong buhay ko, tanging sisig ng Pampanga ang natikman ko na sobrang sarap. As in talagang mahihiwalay mo yung yung lasa ng sisig nila kaysa sa mga sisig na natitikman natin sa kung saang sulok ng sabihin natin Pilipinas. Last year kasi nagkaroon ako ng chance na mag-explore ng Pampanga kasama si Sikulas nun at doon ko natikman yung original na sisig. Kung hindi ako nagkakamali ha, pwede niyo akong i-correct. No egg in the sisig. It actually looks really nice. I'm the kind of person who isn't super big on fatty textures, and this kind of reminds me. It almost looks like strings of lechon, even though it's oh, it is pork. Pampanga ang unang gumawa ng sisig kung hindi ako nagkakamali. Sila yung sa kanila nag-originate yan. Saka syempre given na yan na kapag Pampanga magaling talaga sila pagdating sa pagkain. Magagaling silang mga cook. Sir,
Tama po ba? Ito yung papuntang Bacas River? Ito yan? O sige, salamat po. Napuntahan ko na itong kailugan na to, pero sobrang tagal na ng panahon na yun. Nasa mundo pa tayo ng pagbibisikleta noon. Balikan lang natin. Meron ako sa inyo paparinig, ha? Naririnig nyo na ba na mayroon ng tunog yung motor natin? Di ba the last time na ginagamit ko to, halos wala kayong marinig na tunog ng motor. Kasi nga napakatahimik ng motor na to. Tsaka parang bukas eh. Sabi ko na nga ba, bukas eh. Hindi mo mamamalayan ha, andyan na pala sa likuran mo itong motor na to dahil napakatahimik ng stock na tambucho nito. So kahapon ay nag-decide ako na pumunta na lang muna ako sa DK Moto Shop sa Caloocan para magpakabit tayo ng exhaust pipe dito sa ating V-Strom para kahit pa paano marinig yung ating motor kasi napakahalaga ng naririnig yung motor talaga, as in, promise. Grabe bro, parang kilala ko yung nasa kalendaryo mo. Ano yan? Flavor of the month. Flavor of the month? Aba. Paano ito? Sa soundcheck? Dudugtungan yan? Iyamang ko lang muna. Oh, sige. Ito kasi motor na to, walang katunog-tunog to. As in, mas naririnig ko yung tunog ng makina kaysa sa tambucho. Kahit paano, kailangan natin ng tunog na naririnig tayo. Hindi natin tatanggalin yung catalytic hanggat maaari. Namili tayo doon ng tambucho na babagay dito sa motor natin. Ayun, may tunog naman ah. May tunog pala itong motor na to. Hindi dahilan kaya tayo nagpapalit ng tambucho is para matulungan yung performance na mas lumabas yung potensyal ng lakas ng motor. Zeus exhaust ang pinalit natin, tulad ng mga ibang exhaust na or tambucho ng ating mga ibang motor. At ngayon naririnig nyo na, meron namang silencer itong exhaust na to na pwede nating ikabit, especially kapag babiyahe tayo na kasama natin si Prisha kasi ayaw niya ng malakas na tunog ng motor, ninenervous siya. Ay, hindi na Bacas River yun. Pagpasok mo sa area ng Bacas River, merong babayaran na 20 pesos lang naman. Bago daw umakyat kakaliwa ako. Saan yung aakyat dito? Call me the joker, call me the fool. When she calls I always May mga nakikita na ako doon na pwede liguan eh. Pero teka lang. baby. I'm just a mouse to your plane. And don't you Sarap! Yeah! the train wreck waiting to happen. Don't you know that love is you? Ang sarap pamasyal ng tama ang motor na ginagamit mo sa pinaggagawa mo. Yes, it is, baby. Balik tayo dito. Medyo crowded yung kabila. So ito ay mukhang private na. At yung bagong Bacas River, yun ang bukas para sa sabihin nating for public ba. Park muna tayo. Obvious na ibang-iba na talaga ang itsura nito kumpara dati. Sa tabi-tabi pwede lang ako maglagay ng gamit para maligo or gagamit ako ng cottage. May bayad po ba yung cottage? Okay lang, maglalagay lang ako ng gamit. Doon po ang registration? Sige. Akala ko dito. Snack bar pala ito. Sige po, thank you. Napansin ko na ang lugar ay sobrang lawak na pwede tayong magdala ng camper van dito. Bro, may mga nagkakamping ditong gamit camper van. Mga nagka-car camping. Ayon sa nagbabantay, pwede pa lang magdala ng camper van dito. At marami na ang gumagawa ng car camping sa lugar na ito. Bro, thank you bro ha. Oh, may mga nagka-car camping na pala dito. Wait lang, saan ba yun? Hindi pa ganito ang itsura nito noon nung pinuntahan ko to. Medyo
Masukal. Pero ngayon napakaganda na. Masukal, yung tamang boarding para doon dati sa lugar na ito. Biker pa tayo noon, hindi pa tayo van lifer, hindi pa tayo motovlogger noon. Wala pa ako sa mundo ng pagbablog. Napupunta ako ng lugar na to. Alright. Ang entrance ay 70 pesos plus 20 pesos para sa parking ng motor. Kaya, salamat. Sa overnight ng camper van is nasa 270 pesos lang, mga ganon. Let's go. May mga tao. Pero doon tayo sa pinakadulo na walang katao-tao. Alright. Sige. Dito? Or doon? Ay, saktong-sakto pala itong mga pinaggagawa natin eh. Kumbaga, habang nagmumotor tayo, nakaka-spot tayo ng ng pwedeng pag-campingan dala yung camper van natin. Parehong may benepisyo ang pagmumotor at ang pagka-camper van natin. Ito magandang spot to na pwedeng pag dala ng camper van. Pwede dito. O siya, ako'y maliligo lang dito. Chill-chill lang ako dito. Nakakain naman na tayo. Wala na tayong problema sa ating tiyan. Chill-chill lang ako dito. Magbababad-babad lang sa tubig kasi namimiss ko talaga ang maligo sa Kailugan. At napakaswerte natin na papunta dito na malinis ang katubigan. Ang laki ng pinagbago ng lugar. Gusto niyo makita kung ano itsura dito dati? Ito, panoorin niyo to. Swimming dyan, sobrang lalim dyan. Kasi ang ano nga dito, ang parang may sabi-sabi na itong lugar na to, ano daw to, enchanted. Itong apat na rebulto na yan, tinayo yan nung 2010. Tapos dun sa dulo, may maliit dun 2001? Tinayo yung maliit na rebulto dun si Mama Mary. Tapos itong apat na Jesus, 2010. Sigurado ako dun. Palipat tayo drone. I'm getting out of bed, reaching for the water glass. Nakarinig din ng pagaspas ng tubig. Hindi lang camper van, kahit na motocamp o backpacking. Kita ba ako? Hindi pala. Pwede rin dito. When you walk around, there's nothing more to say. Just need for you to take my hand and stay. Alam niyo ba kung bakit ako hindi nagsusolo camping? Hindi dahil sa natatakot ako sa mga mumu. Graduate na tayo doon, hindi na ako natatakot sa ganun. Natatakot ako sa buhay. Alam niyo kung bakit? Unang-una, wala naman tayong dapat patunayan sa pagka-camping na kung nagsosolo tayo o hindi. Nagagawa ko naman magsolo sa ibang bagay. Pero sa pag-camping sa gabi, ayoko kasing ilagay yung sarili ko sa pedestal na 50-50 na pwedeng may mangyari sa akin nang hindi maganda. Alam niyo kung bakit? Tatay kasi ako. May anak ako. At ayoko mawalan ng tatay ng maaga ang anak ko dahil din sa kaka-challenge ko sa sarili ko na gumawa ng mga solo-solo camping. Tsaka hindi naman required sa isang camper na dapat nagsosolo ka, no? Kanya-kanyang trip yan. Ang importante, may kasama ka o nagsosolo ka, masaya ka sa ginagawa mo, nag-enjoy ka, merong inner peace and happiness na nararamdaman. Walang problema kung nagsosolo ka mag-camping, kung may mga kasama ka, as long as nararamdaman mo yung inner peace, inner happiness na hindi maipaliwanag kapag ikaw ay nagka-camping, yun ang mahalaga. Pasayahan na lang ng buhay daw. Ayoko mag-best pero kailangan. Alam nyo, nature ko ang may sariling mundo.
Kahit na may mga kasama ako o nasa gitna ako ng maraming tao, nakakulong pa rin ako sa sarili kong kaisipan. Andun ako sa puntong hindi naman kailangan palagi kasi merong pinapatunayan na dapat magaling ka sa mga bagay-bagay kaysa sa iba. Naglaylo ako sa mundo ng motovlogging dahil hindi na maganda sa isip ko ang mundo doon. Kaya kahit na nakakapagmotor na tayo, mundo pa rin ng camping ang gagalawan ko. Mananatiling enjoyin ang mag-isa. Pag andyan ang mga kaibigan, di mas maganda. Ang buhay na kasi sa akin ngayon hindi na yan competition Hindi rin naman na yan comparison. Pero ganun na ang realidad ng mundo. Wala tayong magagawa. Pero pwede yung iwasan. Simple lang naman ang gusto ko at goal sa buhay. Ang payapa, magtrabaho ng masaya, para sa pamilya. Nasa nature ko rin ang kapag ako ay nakakaramdam ng natotoxic na sa isang sitwasyon, inaalisan ko, nilalayo ko ang sarili ko. Hindi dahil selfish ako pero posibleng maging selfish ako sa paningin ng iba. Pero kailangan ko kasi ingatan ang salitang kapayapaan. Napakahalaga sa akin ng kapayapaan ng kaisipan. Refreshing. Very refreshing. Sarap sa pakiramdam Ang lamig ng tubig ng Kailugan. Alright, let's go. Next destination. August na ako. Nakalublob tayo sa malamig na tubig ng Kailugan. All goods. Hideaway. Babalik tayo dito. Magka-camping tayo dyan. Mas nadagdagan yung appreciation ko ngayon sa motor na to. Tsaka masaya ako na nakapag-motor na ako ulit. Nagagawa ko na ulit yung mga ganitong bagay tulad ng dati. Off-roading. Itchy balls, let's go. Yeah. Itchy balls Pagkatapos niyan, si Boy first time maghahanap ng kape. You know the drill. Grabe lang. Alas 2 ako umalis ng Kailugan. 4:30 na ako nakahanap ng kape. Nahihiya Pero hindi ko pinuforce yung mga taong sumama sa vlog ko kapag ayaw nila at hindi sila komportable. Yan ang wag na wag nating gagawin. Isang iced coffee na black. Pwede ba yun? O flavored ba? Flavored po siya. Salted Flavored? caramel, vanilla. Vanilla. Saan po ba yung mga choices? Americano. Iced coffee na Americano meron? Ano po, hindi po available. Hindi available? Ay di hazelnut. Ano ba naman yan? Salted caramel. O sige. Ano pong size? Yung malaki na. Gwapo ako. Sabi ni mama. Walang magulang na nagsabing pangit ang anak nila. Kaya paniwala akong gwapo ako kasi yan yung paniniwala at yung pinaniniwala sa akin ng nanay ko. Gwapo ako. Sangayin ka doon? Ha? Sangayin ka? Sasangayin ka na lang? Gwapo hindi? Yeah. That's good, thank you. Sa wakas nakapagka pa rin. 6 kilometers. Bahay na. Ngayon na ako nakahanap ng kapihan. At obvious naman na itong kapihan na to ay kapihan ito ng mga Gen Z. Kung hindi pa alam kung ano ang tinatawag na Gen Z, ito yata yung mga kapanahunan ngayon ng mga kabataan. Sa panahon ngayon, sila yung mga Gen Z o mayroon pa bang mas accurate na tawag sa mga kabataan ngayon. Itong coffee shop na to ay hindi ako nababagay dito kapag maraming mga bata dito na nagkakape. So nasa Taal, Wakas, Bukawi na pala tayo. Gusto nyo makita kung gaano ako ka-addict sa kape? Watch and learn.
Let's go. Effective naman yung name nung coffee shop. Happy Coffee. Napasaya naman ako. Mali ko bang hinahalo-halo pala muna yun para maglasang kape. Ininom ko kasi nung paubos na doon ko naramdaman na ang tapang ng kape sa ilalim. Mali ko ba? Dumating na ang inaantay ko. Alam nyo ba kung para saan to? Ito yung tinutusukan ng mga pole ng tarp para hindi na tayo mahirapan magtali ng ating or magtayo ng mga paa ng ating trapal bago tayo maglagay din ng tent. So naka-tent tayo, meron ding trapal. Dito siya itutusok. Pero ito, lalagyan ito ng pegs, yung parang pako. Kaso, meron akong problema. Ito mga pegs. Alam niyo kung anong problema ko dito? Tignan niyo ha. Napakahaba na na-order ko sa online. Dapat mga ganito lang, kalahati lang eh. Napakahaba. Ang gagawin ko dito, nakakatakot ko tusok to sa lupa. Pag binaong ka to, lulusot sa North Pole to. Lulusot sa ilalim ng mundo to. Matutusok ko yung mga Eskimo dun. Ito yung dapat nakabaon sa ilalim. Palpak.